ang ilan nating mga sundalo, ititigil muna ang giyera, ang aatupagin, ang laban kontra kamangmangan. Ibababa muna ang kanilang mga baril para mamigay ng gamit pang-eskwela. Ang libo-libong mga sapatos na ginagawa sa pabrikang ito, isinisilid sa libo-libo ring mga kahon na siyang dinadala sa mga department store. Size 5 brown bags. Sa oras na mabili at gamitin na ang mga sapatos, ang shoe boxes kadalasang nawawalan na ng silbi. Ngunit sa mga patapong kahong ito, may pwedeng sumibol na pag-asa. Isa sa pinakaliblib na eskwelahan ng pagsanhan sa Laguna, ang Anipong Elementary School. Ang mahigit 50 mag-aaral mula sa 3 magkakaibang baitang, nagkakasya lang sa dadalawang silid-aralan at dadalawa ring guro. Sa isang classroom, meron 3 grade level. Itong isang room na to, grade 4, 5, and 6. Sa kabilang room naman, yung grades 1, 2, and 3. Friday, Saturday. Ulitin, okay. Wala nang tatayo, please. Wala na. Sabay ko eh. You're happy and you know it. Clap your hands. Clap your hands. Bilang tayo. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Kapag baryo, multigrade talaga. Kasi yung population ng barangay, kakaunti. So yung school, kakunti lang din ang population ng bata. So lahat kami dito, mga batang-bata ay 57. Mahirap kasi palipat-lipat, hindi namin matutukan ng todo o masyado ang mga bata. Minsan, tapos na yung seat work ng iba, nagkukwentuhan na sila kasi nandun pa yung teacher sa kabilang grade level. Kabilang sa mga estudyante ang magkakapatid na sina Ralph, grade 6, Hilario, grade 4, Giselle, grade 3, at ang bunsong si Renalyn, grade 2. Kinagabihan, binisita namin ang tahanan ng magkakapatid. Dahil wala silang kuryente, nag-agawa ng magkakapatid sa ningas ng mga gasera sa paggawa ng kanilang mga assignment o takdang aralin. Napansin naming pudpud na ang kanilang lapis. Luma na rin ang kanilang ballpen. Ang kanila namang notebook at papel, kung hindi recycled, gamit na. Yung malalaki. Mali. Tapos, wala kang pambura. Mali yan eh. Pupudpud lalo papel mo yan. Kailan nyo na siya mabibilang kaya ng bagong lapis po? Hindi ko alam kung kailan dahil wala naman akong hanap buhay para makabili ng sapat na pangangailangan nila. Yung gamit mong ballpen ngayon, ano yan? Pentel pen. Pwede ba yan sa school nyo? Minsan lang po. Saan naman ang galing yung ano na yan, pentel pen? Sa basurahan po. Ang tsinelas at sapatos ng magkakapatid, tila gusto ng graduate. Inabot siya ng ulan, maiiwanan na rin ang swela. Tapos eto naman, sa isa kong babae sa grade 3, napulot ko sa sa basurahan. Paano na yung isa niyo pong anak na lalaki? Ayun nga, problema ko pa. Wala isusuot bukas, ihihiram ko nilang muna doon sa pinsan. Siyempre, napakasakit sa isang magulang na pangangailangan ng anak hindi mo maibigay. Wala naman akong magagawa. Lagi ko na lang pinapaliwanag sa kanila, mo, pag nakaluwag tayo, bibili rin tayo. Mag-aral kayong mabuti para makabili kayo ng gusto nyo. Yun lagi pinapaliwanag ko sa kanila dahil ako wala akong kakayanan. Nalaman din namin kay Aling Erlina na dahil sa kahirapan, ipinagkatiwala muna niya sa kanyang ibang mga kapatid ang 6 pa niyang anak. Katulad nung nakagraduate yung isa, yung gumraduate din dito sa Anibong nito lang, March, pinadala ko dun sa lola niya. Kasi gusto kong makapag-aral sila. Dahil hiwalay na sa asawa, mag-isang itinataguyod ni Aling Erlina sa paglalaba ang kanyang mga anak.
Kaya hindi raw niya prioridad na bilhan sila ng mga bagong school supply. Oh, pasok na kayo ha. Oh, eto baon mo. Kay kuya naman tong dos. Ikaw, Kinabukasan, maagang pumasok sa eskwela ang magkakapatid. Dala ang kani-kanilang plastic bag. ang bag mo. Una na kayong tatlo, si Hilario, wala pang tsinelas, ihihingi ko. Nakad na. Wag na yan na muna ibag mo. Pero si Giselle, nagmamaktol. Mamaya kita bibigyang tama na muna yung bag mo pagka may pera na tayo sa bibili tayo. Sila nga, tinan mo, hindi maarte. Nakad na. Wa. Pasok na. Mamaya bibigyan kitang baon, uwi ka mamaya tanghali. Tama na nga muna yan. Dahil pursigidong pumasok si Hilario, ipinanghiram muna siya ni Aling Erlina ng tsinelas sa kapitbahay. Noemi, may tsinelas ka? Wala kasing tsinelas si Hilario, papasok. Oh, eto. Tingnan nyo kung kakasya. O, sukatin mo. Dulot ng kalunos-lunos na kalagayan ng maraming mag-aaral, lalo na yung mga nasa kanayunan. Tinipon ng 4th Light Armor Battalion o 4LAB ng Philippine Army sa Lucena City sa Quezon Province ang kanilang buong puwersa para sa isang kakaibang laban. Pero hindi bala at baril ang kanilang gagamiting sandata, kundi Harap sa likod. Hop! mga kahon ng sapatos na pupunuin nila ng iba't ibang gamit sa eskwela. Ito ang Project Shoebox. Yung shoebox, kaya nito i-transport sa malalayong lugar kahit na sira-sirang kalsada, sigurado kami makakarating na in good shape yung ating mga supplies. Pinapakita nito na sa mga individual donors, kapag sila'y nagbibigay ng shoebox, parang isineshare din nila yung kanilang achievement. Nitong Pebrero lang nagsimula ang Project Shoebox ng 4LAB. Isang libong mag-aaral lang daw ang target nila noong matulungan. Pero dahil bumuhos daw sa kanila ang suporta, mahigit 10,000 mag-aaral na ang natulungan nila sa iba't ibang mga probinsya. Base na rin sa recommendation ng DepEd at saka ng mga infantry battalions na nasa area, ay itinugma namin at inalam namin kung sino-sino talaga yung mga nangangailangang school. Isa sa mga sumusuporta sa Project Shoebox, si Teresita. Pag naisip mo na magkakaroon siya ng mas magandang halaga doon sa pupuntahan niya, ibibigay mo siya. Yun ang naisip ko talaga. No? Kaya hindi ako nagdalawang isip. Nangangalap din siya ng mga kahon ng sapatos sa kanyang mga kaibigan at kaopisina. Katunayan, mahigit 250 shoeboxes na raw ang kanyang naibahagi. Bawat kahon, sinasamahan ni Teresita ng maikling sulat. Para sa mga batang makakatanggap ng mga shoebox na hinanda namin, sana ay matulungan kayo ng mga munting handog namin sa inyo. Mahal namin kayo at inaalala namin na kayo ay makapag-aral ng mabuti sa taong ito. Maging ang ilan nating mga kapuso, nakiisa sa Project Shoebox. Alagaan niyo po ang magagamit na binigay po namin sa inyo dahil kayo lang po ang nakakaaral. Iba't pong bata ay hindi po nakakaaral, kaya pagbutihin niyo po ang inyong pag-aaral para maging matalino po kayo, makatulong po kayo sa buong pamilya. Sana pagbutihin niyo yung pag-aaral niyo, huwag po kayong magsistop. Sana maging maganda po ang pag-aaral niyo at ang buhay niyo. So now that you have supply, sana kahit paano makatulong to sa inyo. Pagbutihin nyo yung pag-aaral nyo kasi ito lang yung paraan para
makapagtrabaho kayo in the future at magkaroon kayo ng magandang buhay. Notebooks kasi ang notebooks po, isa yan sa mga pinaka-needed na school supply. Kasi kailangan mo talagang mag-take down ng notes. Lagi kayo mag-aral mabuti dahil naghihirap yung parents nyo, yung family nyo para mapag-aral kayo. So wag na wag niyo silang bibiguin. Kasama na rin siyempre ang inyong abang lingkod. At ito naman po ang kaunting maiaambag ko sa shoebox project. Mga gamit pang eskwela sa mga bata. Ito, may crayons. Ayan. Narito po. Para sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon pong hapon, kami po ay natutuwa dahil nandito po ngayon ang 4th Light Armor Battalion. Galing po kami sa Camp Nacar, Lucena City. Kabilang ang Anibong Elementary School sa mga nabiyayaan ng mga bagong school supply. 1, 2, 3! Ang magkakapatid na sina Ralph, Hilario, Giselle at Renalyn. Wala silang pagsidla ng tuwa sa natanggap na regalo. Yung kasiyahan na nakita namin sa kanila, ay doble naman yung kasiyahan na naramdaman namin dahil ito pagpapatunay na ang army na kagaya namin ay kaya pa rin gumawa ng ibang trabaho, no? Hindi lang yung pakikipaglaban. Ang isang kahon na itinuturing ng patapon. Malayo pa ang pwedeng marating. Hindi nalalayo sa pangarap ng mga estudyanteng Pilipino. Tila imposible, pero kung magpupursige, kayang-kayang abutin. Susunod, mga pambihirang halaman na agaw atensyon ang mga bulaklak at bunga.